Yo, welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia soon sa buong mundo. Ano subot? Podcast. Welcome. Kung wala kayong mga tropa, tatay, kuya na may masculine role model, kami na lang, pare, kami na lang. Manood ka rito. Hindi ka namin ililigaw. Mapababae man ang viewers namin, mapalalaki. Ayaw ka namin maligaw. Dito ka na manood. Ay, teka lang pala. May nakita ko sa comment section. Gusto ko lang ulit lagay sa awareness nila na alam mo yung mga tao sa pusuan yung mga napag-uusapan natin yung mga tao sa pusuan. Ngayon, dahil marami sila mga nabanggit na hindi tayo agree, tapos anti-support style rekta pa rin, sabihin natin hindi natin gusto. Ako, gusto ko lang linawin na yung mga sinasabi ko, tungkol yun dun sa contrast ng beliefs namin. Yun lang ang focus ko, never about dun sa tao. So, lahat ng binanggit ko, puro yun tungkol sa kung ano yun nakalagay sa internet. Kasi yun nga, dahil hindi nga gets nung iba, akala nila pag nagsasalita tayo, kontra sa mga beliefs nila, sa pagpupush back natin ng mga beliefs nila na mali talaga para sa atin, akala nila personalan na eh. Akala nila, hindi. Actually, kahit ano man ng mabanggit ko about sa kahit kaninong tao sa internet lahat naman na pinag-usapan namin, mga nag-exist sa internet eh. Hindi naman kami nagkukwento sa inyo ng mga bagay na yung nangyari na, kunwari, ano man yung nangyari sa palengke, di ba? Hindi naman ikukwento dito eh. Laging ang objective natin, merong ideology na nakalabas sa internet, binibigay natin yung take natin, pinupush back natin pag malinaw na bullshit. So, ang ibig sabihin nun, yun? It's about the thought lang talaga. Never message. It's about the message. The message lang talaga, never about the person. So, walang personalan. Oo. Actually, tayo nga ang personalin yung madalas sa side nila kasi more on emotion sila dun sa left, diba? Oo, yun nga. So, kaya, yan sinasabi ko lang sa inyo. Pag nakita ko yung mga yan, yung mga taong wala naman talagang, actually, yung mga sa Facebook kasi, Because I want it there. sa Facebook nga, marami nagre-repost nung yung sa single mom na sinabi ko. Meron pang isa, parang taga Mindanao siya, di ko naiintindihan yung mga Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal na yan. Parang si Anigme, no? Si Anigme yung Sa kanan. yun. Tinan mo, wala naman akong sinabing kahit ano sa kanila. Okay, malaya kayo, sige. Kung papakainin kayo niyang clip ko na yan, sige. Sino nga ba? I-post niyan. Hindi ko ka... Ako kaya ayoko tumigil kasi daming nagugutom, dami kong kailangan pakainin sa internet. Di ba? Yan, dami kong binubusog na pamilya, pre. Ganun na ako ganun ko na siya tignan. So, pag tumigil ako, Wala na sila magagamit. meron pa naman, siguro lilipat sila, pero the fact na marami ako napapakain, I think nakakatulong ako sa society. Ganun. Kaya, nabanggit na rin natin to dati, pero ang importante sa atin yung mga nakikinig at naniniwala talaga sa atin. Basta, lagi nyong isesentro sa yung mga pinag-uusapan at pinagtatalunan ay nasa internet, hindi yan personal. Tama. Pero lalaban ako ng personalan kung sa personalan mo ako pinersonal, di ba? Bastos yun. Bastos yun. Magkakabanatan talaga tayo. Yeah. Baka magka-bratatatan pa tayo, chik pa tayo. Kung sa personal mangyayari yan, di ba? Disrespectful yun. Disrespectful na yun. Binanggit na nga to ni Isa daw dati na si Isa daw ay tao sa internet. Ano yan? Iba si Isa daw sa napagkatao mo sa internet. Iba yung yung totoo niyang pangalan sa sa personal. Ang gulo Hindi kasi iniisip ko kung sabagit ko yung pangalan mo katulad ng ginagawa ko dito. Hindi, alam mo nila yun kasi Facebook ko yun ang full name ko. So okay lang kahit Hindi, yung Facebook mo nga. Yun nga, iba si Hagiwara, si Isa daw Hagiwara sa personal. Iba siya si Isa daw the underground king sa
internet. Ako, kung paano ko siya tignan, this is my work, pare. Mm. Separate yan sa ano. Kasi ang corny nga naman talaga nun, pre. Tignan mo, lalo na uso na rin yung mga satire na content nga, di ba? So, halimbawa, nagamit ako one time nung content creator na satire talaga ang style niya. Tapos pa nakita ko ng personal, nagalit ako sa kanya na parang gusto ko siya sapakin. Ang baduy! Baduy nun. Di ba, alam mo yun, never naman tayo nagkaroon ng conflict sa personal, sa internet lang naman yun. Which is may choice ka na i-swipe na lang para walang problema. Ngayon pa, nagkita kayo sa personal, galit ka na, gusto mong banatan. Napaka-corny. Corny yun. Kasi parang ganito siya eh. Sorry Parang ganito siya eh. Pag nanonood kayo ng mga movies, di ba may mga kontrabida na napaka-walang ya din, napaka-brutal din. Yun. Di ba? Ang analogy yan. Nagagalit talaga kayo. Ikaw, putay na mo talaga. Pero alam nyo, pagkatapos ng movie, wala na yun. Pasalamat ka na lang na na-entertain ka. Yeah. Di ba? Pero may tawag tayo sa mga ganun, di ba? Yung nagagalit ng personal sa mga kontrabida. Baliw yun eh. Di ba? May mga ganun eh. Yung kunyari, sino ba yung may ganun pre? May kontrabida na sobrang galing niya kasi mag-acting na kontrabida. Si Joffrey sa Game of Thrones. Ayun, tapos... Paglabas daw niya, inahate siya. yun. Yung mga baliw yun. Di ba? Binabato daw siya, tapos... Dati nga, Kamatis. gago, no? Oh man, kaya tumigil siya sa showbiz eh. Stress niya. Kasi sobrang galing ng acting ng Joffrey niya pare. Joffrey Baratheon sa Game of Thrones. Hanggang pagbaba niya ng show na yun, namatay siya sa show, di ba? I fucking hate you! May gumaganon sa kalsada sa mukha niya. Kasi pinatay doon. Di ba? Isipin nyo kung tropa nyo yung ganun. Nanood lang ng movie, tapos nung nakita ng personal yung tao, pinagmumura, binabato ng kamatis. Gagong corny nun. Corny nun. Friendship over yun na kagad. Boy. Low IQ. Napaka. IQ talaga. Hindi ma-separate yung reality sa Sa fantasy, no? fantasy ng movie. Low IQ, boy. Low IQ. Maganda yung sinabi mo na, pagka nagsagutan sa internet, nagkita sa personal na mapipikon ka, ikaw yung corny. Tama yun. Ikaw corny doon. But, respectful naman sa part mo yon if nakita mo yung tumatrash talk sa'yo, kinamayan mo. Di ba? Oo. Kumamay din siya. At lahat ng mga, ang dami niyang trash talk na sinabi sa'yo. Oo. Kinain niya. Nakasmile siya sa'yo. Respectful sa'yo yan. Now what? Kahit di ka magalit pagkakamay mo lang dami sinabi sa'yo, parang yung magulang mo dinamay. Now what? Ano? Ganunin mo. Tapos pag nag-declare siya ng white flag, that's it. No pressure. Kahit di mo natanongin ng now what Oy, tol, kamusta? Kamay pa. Sumekans din siya. Pero ngayon naman, pero actually, may boundaries pa rin yun. Actually, pagdating sa ganun. Sa akin, ang boundaries ko pagdating sa ganyan, pag yun na nga, dinamay na ng lahat ng tungkol sa'yo, tapos yung content niya parang ikaw na, malinaw na sa akin na yun, personal na talaga yun. Maraming ganyan sa akin Yung ikaw na ng ikaw. Diba? Parang buong identity ng Facebook, TikTok nila, ako na Parang ganun. Di ba? Yun yung, corny yun. Corny na yun. Di ba? Buong mo. Naku, kayo, hindi nyo, ginagawa nyo ba yun? Obsessed. Di ba? Nakapagpakilala na ba tayo? Hindi pa. Di pa. Nakalagay dun sa, soy sa daw General lang soy art. Puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Kahit i-content mo na yung content, go lang. Basta mapapakain kita, go lang. Magpagupit kayo sa Slick and Dapper, sa President Ab, magboxing kayo sa Jackie Loville, sa Golden Boy Boxing Club. At lagi kong sinasabi sa kabataan, huwag kayong maging bading, ingatan ninyo yung pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandyan yung mga link sa description para si Seduce, Black Prism, nandyan lahat yan available. Mura na, safe pa. Kung lalaki ka nanood nito, mag-sports ka. 8 assets lahat ng social media accounts. Akainis yung pronunciation. Ang swerte mo! At swerte rin ako. Magkakakilala na tayo. Papunta ng 20k followers yung Facebook ko. Yeah! Pew, 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 pew. So, ayun nga. Pagdating sa content creator din. So, dahil may common sense naman tayo. Obvious din obvious na expression na yun ng malinaw na hatred na obsession na
kapag yung channel niya, halos puro ikaw na lang ang ano. Hindi ko kaya gumawa ng ganun. Hindi ko kaya maging ganung klaseng content creator. Ako din. Ako, akala nila pagka may kinuntot ako isang tao, nag-disagree ako, akala nila hate ko yun na sa personal. Nag-move forward na nga ako after that eh. Doon ako sa this is my work lang talaga. Parang, it's just another day of work lang to. Nothing personal. Pero I agree sa sinabi mo, the fact na may mga ganong tao na months na nilang ginagawa at puro ako yung mukha nung page nila, Kinain na yun. tinitake na nila ako ng personal. Totoo yun. Oo. Kaya nga minsan pre, as a content creator nga, tip lang din to. Minsan kasi yung tao, ito naman side lang din to dun sa papunta na sana sa siya yung shot, siyang mukha na magagamit mo. Naisip ko din yan. Sabi ko, tangina para akong bading nito. Siya ang gagawin ko. Kaya minsan, hindi ko nang gagamitin yung mukha niya. Kukunin ko yung thought na sinabi niya, yun ang i-attack ko. Mas okay na yun kaysa yung stitch ka ng stitch sa kanya. Crush mo? Crush mo na, putang ina, pasimple kang bading ka, gano'n. Minsan gano'n, ayun, tip ko lang din sa inyo, pag mamaya kasi yung tao, puro mali lang din naman yung sasabihin, kunin mo na lang yung thought. Tama. Yung thought. Obsessed na obsessed, para yung ano eh, yung kanta ni Mariah Carey, yung ano, Why "Why so obsessed with me." Yeah. Putang ina. So, ano, punta na tayo? Talaga? Punta tayo sa paborito ng segment, ang May Tanong, baby. Habang nagre-ready ka dyan, masingit ko lang Sige. yung dun nga na sa obsessed, no? Habang nakafocus siya sa pagkakamali ko, nakafocus naman ako gumawa ng mga tama pa, bagong tama pa sa buhay ko, sa buhay natin. Doon ako nakafocus, magdagdag ng tamang gagawin sa buhay ko, tamang desisyon sa buhay ko, habang siya nag-aabang ng mga maling sasabihin ko. Tangina, no? Nagpo-proceed na tayo. Ang galing na natin may pagsuntukan, pre. Hindi na tayo takot masapak. Dumadami yung pera natin. And still, nakafocus siya sa maling sasabihin ko. Napakasaklap nun. ang lame nun, pre. Pagising sa umaga, ano kayang mali ang sasabihin? Oo, tapos nakaabang na siya sa social media mo, naka-follow na siya, may top, ayaw niyang i-flex yung top fan page niya. Sa sobrang, kasi ganun yun, nagkakaroon ka ng top fan pagka lagi ka ring engaged. Ayaw i-accept. Oo, hindi siya magko-comment. Doon siya nakafocus ako sa tamang mga magagawin pa natin, masasayang memories sa kikreate natin, mga kapatid ko, no? Doon ako nakafocus, pare. Ano pre, yung account mo dyan sa kanya, nakaan yan, notification yan pre, mag-a-alarm yan pagka nag-post ka. Pukin Nandun ang sa cellphone, ina. ting! Diyos na daw, ano na namang sasabihin eh. Tanginan mo nun pre. Kaya minsan pare, alam ko, nagigets yun na yung humor ko, paano ako mag-dark humor, mag-isip. Minsan nagbe-bait na lang din ako, tapos nakikita ko ng kinakain nila. Nakakatawa no? Wala. Pero ang lame nun pre, i-picture mo na. Sa mga gumagawa nun, i-picture mo yung sarili mo. Labas ka konti, tingnan mo yung sarili mo in a third person perspective. Putang ina, para kang tanga niyan pre. Kung 21 ka, gets kita eh. Pero kung tangin na 30s ka na rin gaya namin, parang the hell? Pare, di ba? Tignan mo na lang, imagine mo yung sarili mo na ginagawa. Puta, nakaabang ka sa tao, naka-notify na sa'yo yung tao. Tapos makikita mo yung page niya, puro mukha mo na, tapos isi-stitch niya lang. Ganun yun eh, pagka lagi ini-stitch ka, mukha mo yun eh. Kaya nga. Tangina. Tapos ito, meron tayo ditong dudot issue, guys. What the fuck? Tinatuloy tayo. Christopher Min, is that you? Siguro, sige, nakaisip lang ako ng exception eh, na titolerate ko lang ng konting-konti. Kapag sureball, hindi. Ano ba yung sa Pag pumapaldo talaga ng significant yung pagpaldo. Hindi rin naman. Significant na, di ba? Pareha lang yan, pre. Yun nga Kaya nga ako, sa reaction video na lang ako nag-i-enjoy kasi baraya lang talaga. Pero madali lang din kasing gawin. So, Oo. who am I para tanggihan yung money, di ba? Pero sila na parang mag-away sila na walang justification just for the coin. Di ko gets. Tsaka, basta kasi dahil same field, nababasa natin, hitak ina ito, napakababaw nito. No, ganun, no? So, Tinotropa nga tayo ng mga manosphere eh. no, di ba? Ganun kami kalakas. Message yung dahil, sobrang lakas natin, may message tayo nito. Yun. Hindi ko,
Oh. Ano, baka mabanggit mo na naman sa dulo. Wag Yun na nga niyo eh. pong banggitin pa. Kaya nga, kaya nag-iingat na nga ako eh. Huwag na kasi, huwag mo na banggitin yung pangalan, gagi. Shoutout kay Janus Del Prado. Babanggitin ko pangalan mo, pare. Janus Del Prado. Ano nangyari? Shoutout sa'yo. Hindi, natutuwa lang ako sa mga sinasabi. Ako mga content. Kinakalaban niya yung mga woke, pare. O, Janus, idol ko yan. Doon yan sa One More Chance, di ba? Yung ano. Janus Del Prado, yun sa Popoyan Basha. Artista. Shoutout sa'yo, boss. Sinusugpo niya yung kabadingan sa Pilipinas. I like you, pare. Okay yan. Kung gusto mo ng outlet, gusto mong sabihin yung nararamdaman mo, pwede kang mag-guest dito sa amin. Yun. Message mo si Isa daw. Si bakit natin yung mga bading na yan? Tutsugpuin. Si bakit? Ay, gago! Ay! Oy, clip! Oy, clip nyo rin to! I-clip nyo! Clip yun! Tangina! Clip yun! Tangina! Clip nyo, puta, kinlip ako, pre. Yung luma nating video, yung sabi ko na, basta yung luma nating video. Basta may lumang video, sabi ko, huwag nyo i-clip yung putang ina nyo. Nakinlip nung isang anti-support clips. Gago rin tong na to eh. Okay, clip nyo rin yun, tangina nyo. Ay, parang may gay shit kaya tang nasabi. Oo, yung gay shit na parang, basta nakita mo ba? Sharap, no? Hindi yun. Basta, Hindi ba yun? Ano, yung yes, yes? Kaya 2 days pa tayo eh. Hindi yes. Hindi yes. Basta yun. Basta naglolokohan pa kami noon, parang... Gago ka eh. Nanonood ka sigurado. Basta parang gay shit na Oo, joke. gay shit. Kasi ano yun eh, kumbaga inano ko kasi yung babae ba? Yung babae. Kung ano yung sasabihin ng babae. Oh, sabi, tapos POV na babae sabi niya, di pre, sarap kaya Oo, yung gano'n, no. Eh, POV ng babae yun eh, wala lang sumubo daw. Eh, kinlip sa kanya, pre, sarap kaya sumubo. Eh, nag-react kasi sila. Okay sana. Yung kaso nag-react sila. Sabi nito, ano sabi mo? Ay, putang ina, na-realize ko. Sabi ko, putang ina, makiklip yun. Kinang ina ka. Nanonood ka, ayop ka. Go. Okay. Magandang araw po. Pakitago na lamang po ang aking pangalan. Ako po ay isang babae sa aking early 30s at Babae, ang dami ng babae, pre. No? Message. no boyfriend since birth. 30s? Oh, 30s. Oh, NBSB. Okay. Early 30s. Nakikinig po ako sa inyong podcast at may mga pananaw kayo na aking sinasang-ayunan. Hindi pa lahat. Lahatin mo na. Gayon, Okay lang yan. gayon din may ilan na hindi. Lalo't lumaki po ako sa isang konserbatibong pamilya. Right. Marami po akong bagay na hindi agad nalaman o naranasan dahil sa mahigpit na pagpapalaki sa akin. Madalas pong ipaalala ng aking ina na ang isang babae ay hindi nararapat pumunta sa mga lugar na may nagiinuman lalo na kung pawang kalalakihan lamang ang naroon. Mali. Oo. Mali. Dapat i-challenge mo yung sarili mo. Ikaw mo yan. Explore! Hindi naman nag-iisip ng masama mga lalaki na yan eh. Bebembangin ka. Hindi nila iniisip yun. Iniisip yun. Pwede ka mag-boy best friend pa. Sa aming tahanan, bawal po kami lumabas ng kwarto kung may nagiinuman sa terrace. Palayasin nyo kasi yung mga umiinom na yan. Ba't nga hindi nagiinuman sa bahay? Kaya may bar nga. Airpot ni Diyos, pinagbibigyan ng tagisan Oh, daan. bawal nga sa bahay namin, pre. Kwento ko lang, sa bahay namin, bawal. Tinuruan ako ng airpot ko na bawal talaga mag-inuman sa bahay. Kaya nga nung umalis yung airpot ko tsaka airmat ko, nagtrabaho na sa ibang bansa, na-apply ko sa kapatid ko na babae. Nag-aaway din kami ng kapatid kong babae. Sagutan kayo. Sagutan. Sabi ko, hindi nga pwede yan eh. Wala, doon ko na-realize na may mga bagay na hindi mo kailangan i-instill kasi hindi ka naman parent. Kuya ka lang naman nila. So, nag-away kami. So, nung na-realize ko yun, sabi ko, hindi ako parent eh. So, bahala kayo. Unless ikaw may-ari ng bahay. Yan. Pwede yan. Yun. Na-realize ko, sabi ko, sige, bahala kayo. Pero yun nga lang, yun lang, yun yung na-disiplina sa amin ng airpot namin na bawal. Eh, since ako yung panganay, ako lang yung naka-absorb, hindi na-absorb ng mga kapatid ko. Eh, since nga ako yung panganay, gusto kong ituro din sa kanila. But then again, kapatid lang ako. Kailangan ko lang ang power ko lang isabihin. Hindi ko, wala akong power na enforce. So, nag-away kami. But, Ako sasampigain kita. Sabi ni Papa, bawal yan eh. Pak! Yun ay kung balagbag ang sagot mo. Pero kung sasabihin mo na, hindi kuya, pakiusap naman, sige na, kasi birthday ko naman. Sige. Hindi naman matigas puso ko sa'yo. You're my sister. But, may oras yan. Yeah.
Bawal na yung madaling araw, tuloy-tuloy pa kayo, tatalon pa kayo sa ibang house pa. No way. Ang aking ina ay naghahanda ng pulutan. Uy, saya. Ngunit ang aking ama ay siyang nagdadala nito. Ano? Ang aking ina ay naghahanda ng pulutan, ngunit ang aking ama ay siyang nagdadala nito. Parang ano yun Binili ng tatay yung pulutan, niluto ng nanay, Parang ganun. nagbabasa ng Biblia ang tono. Oo nga Hindi nga. So, bakit ang poetic nung napakasimpleng bagay na yun? Yun lang naman yung ina. Baka AI din yun. May, mahigpit din po ang bilin na wag akong magpahawak sa baywang o hita ng kahit sinong lalaki, kahit pa ito ay kaibigan lamang. Tol, pag ikaw hinawakan ng tropa mo sa bewang, tol, ano mang... Ako, hinawakan. Ng inang yun. Ang ina, lalaki. tropa mo. Gago, bakit? Parang kinakilabot yun, pre. Di ba? Parang... Kailan Tol, excuse me naman dyan, tol. Parang... Anong... Wow! Dito pa, pre. Dito sa Bewang. Ay, na okay lang Parang- kung dito, pre, Hindi pre, kasi pre. pag naghahag minsan, di ba, tol, ingat, bangganan chest, sa likod, sa wing, di ba? Sa wing. Dito yun, dito, Awing, pre. tol. Dito. Eh, paano pag sabi, tol, ingat ito. Tol. What the fuck? Pumisil-pisil no? Hindi, dito yun. Dito lang dapat. Ilang ang bewang, no? Pag sa mga lalaki, parang, wow, Hindi talaga pwede. bading ka ba? Parang, uy, pungkin ng ina mo. Ano yun? Mamamwet ka? Dahil dito, lumaki po akong ang mga naging kaibigan ay pawang kababaihan at mga bakla. Tangina, ito na nga ba sinasabi ko eh. Gayunpaman, masasabi ko ako ay isang modernong tao na may nananatiling konserbatibong pagpapahalaga. Sa kasalukuyan, mayroon na rin po akong mga kaibigang lalaki, subalit malinaw ang aking mga hangganan. Sa opisina naman po, may mga pagkakataong nagiging bukas ang usapan tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa kabastusan. Normal. Ha? Normal. Yun nga, namamali, o may mali ka doon. Na kabastusan yung term na ginamit mo. Lalo na at karamihan sa aking mga kasamahan ay may asawa na at may sariling karanasan. Lalong normal. Di ba? Nagtatanong din po ako paminsan-minsan, subalit ang aking kaalaman ay higit na batay lamang sa mga nababasa ko sa mga aklat. May isang karanasan po akong hindi malilimutan. Isang kaklase ko noong kolehiyo ang nagpapadala ng isang skandal ng aking ipinakita sa aking ina. Lubos po ako ng Okay lang ina mo! Oo nga Ang no? Conservative ka ba o tanga? Oo Magkaiba yun, Lubos po ako ng diri marahil dahil mula pa sa aking pagkabata ay malinaw na tinuro sa amin ng mga guro sa elementarya, lalo na ng mga madre, na ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. Tama naman. Dahil sa ganitong paniniwala at pagmamalaki, madalas po akong masabihan ng aking mga kasamahan sa trabaho na mataas ang aking pamantayan. Wait. Cut muna tayo. Sige. Maganda yung topic na yun eh. Ang pagtatalik ay para lang sa mag-asawa. Agree tayong tatlo. Pero hindi natin na-exercise. Siguro kasi, ito marami magtatanong dyan. Agree kayo sa ganyan, bakit naman hindi nyo nagawa? Sa ira din, do you think? Madali na kasi makuha, Pepe. Ideally naman talaga Ideally, and ideally, yun talagang best way to know both side, babae, lalaki, kung talagang seryoso kayo sa isa't isa, di ba? Pag ang lalaki gusto niya pakasalan yung babae at makuha yung virginity niya sa kasal, makakasigurado yung babae na ang gusto ng lalaki sa kanya is yung pagmamahalan nga at siya mismo. Pero syempre, bonus yung sex, kaya nga papakasalan na siya. Yun yung perspective ng babae. Sa lalaki naman, nakakasigurado ko na itong babae is safe sa kamunduhan. Tama. Hindi pa sira ulo to. So virgin, okay. Both. Ideally. Pero kasi in my case, pang-check ko rin kasi ang sex Pang-check ko rin ang sex Ako gusto ko makuha ko muna na virgin nga to bago ako pakasalan later. Kung sakali man na magpakasal ako. Ganon. Pang-check ko rin kasi ang sex and yun ang gusto ko rin. Yun ang, kumbaga, criteria ko rin sa relationship ko. Na gusto ko, ma-sex muna kita bago ko, at
Makalibin Oo, muna. maka-live-in mo. Hindi naman live-in, but magawa natin lahat-lahat para talagang lumabas yung tunay na ugali. Yun kasi ang downside din kasi ng hindi pa nagsisex, tapos sa kayo ikakasal. I agree to that, but minsan may mga ugali talagang hindi na ilalabas pag hindi pa nagsisex eh. Tama. Di ba? So, yun ang pang-depensa ko eh. Bakit gusto mo makipag-sex before kasal? Kasi yung babae, minsan di mo mailalabas yung ugali. Minsan magugulat ka, puta. May pagkabaliw-baliw din pala. Diabolical. So, may something na pumipitik-pitik. But, yun yung sa atin eh. And I'm sure, ganun din kayo eh, na yun ang pinaka-stand ko talaga dyan. Gusto ko lumabas yung ugali ng bawat isa before tayo ikasal. I agree. Kaya nga sinasabi ko rin yung yung pagkakaiba-iba natin bilang tao, malinaw na nandyan yan. So, halimbawa, kahit sabihin ko na ang sex ay para sa mag-asawa, naniniwala rin talaga ako doon. Ngayon, anong magagawa natin doon sa mga taong nagawa na nga eh? Nandyan na yun eh, di ba? So, gusto ko rin ibigay sa konsiderasyon yun ng mga nagtatanong eh. Na kung ibabato nyo yan sa amin, ay wala yung pinagkaiba sa kung ano yung nangyayari sa realidad. Hindi para... Kasi ang taong hilig lang magturo na ito, mga taong to, ito. Ang hilig lang gumano. Masama. Oh, yun yung nagpapamali nung conversation eh. Yeah. Yun ang nagpapamali. Kaya nga sinasabi ko, meron mga bagay, may mga standards ako, may mga standards kami, na malamang nga hindi talaga mamimit ng maraming Pilipino eh. So, pero, yung ideology, yun pa rin yun. Yung standard, yun pa rin yun. Sinasabi ko nga, so nagkulang ka na dito, sa standard na to, na nag-resonate din naman sa'yo, kaya nga tinamaan ka eh. 'Di ba? Ito yung standard, nag-resonate sa'yo, tinamaan ka, pero hindi ka ganon. So, doon na papasok yung humility mo, na na-acknowledge mo yun. Nagkukulang ka dun sa ganung aspect. So, yung ibang aspect mo, wag mo nang dagdagan na palpak na naman. Tama. Yan ang stand ko pagdating sa mga bagay na ganyan eh. So, yun nga. Kasi, yun nga, agree ako para sa mag-asawa yun. Pero wala eh. Nung bata ako, siguro magaling nga yung game ko eh. Kaya nakakaiyot ako eh. Or else, magaling game natin. Or else, masyado nang pamigay yung mga pepe. Yun ang point. Yun. Isang side din yan. Yun. Hindi naman tayo gumawa ng game. Sumunod lang tayo sa game. Totoo. Nag-adjust lang tayo sa rules na kinreate nila. Binaba nila yung standard ng Puday to the point na kahit wala pa akong work nun, nakakasibak na ako. College pa nga lang ako nun, pare. Nakakasibak na tayo, diba? Binaba nila yung yung Puday eh. So, therefore, hindi talaga namin kasalanan. Kahit kung kami ideally, gusto rin namin yung virgin. Papakasal, ganyan. Ideally dapat. Pero dahil binago niyo yung game sa era na to, ba't kami magpapakahirap kung may ganun ngang madali lang gawin? Parang, kung lahat tayo, I would say, ganito gagawin, like way back in 50s, in 60s, then fine. Fine, oo. We're happy to do that. Happy kami deliver yung ganyan. Pero dahil nga hindi ganun ngayon, since andali rin ng Puday sa amin, ba't kami mag-hard mode? Diba? Kaya nga nung mga nakaraang panahon din, mga panahon ng lola natin, kaya magtataka bakit ang aga nilang ikasal. Kasi yung lalaki gusto nang ikasal kasi nga para lang makasex siya. Pepeng-pepe na kasi. Pepeng-pepe na eh. Kaya sila nung 16, 15 sila nung nagkakasal na. Pero at least secure. Tignan mo naman, mga lola nyo, ang aga nagpakasal, sila pa rin. Nakikita nyo pa rin ngayon. Ilang taon na nila. Tama. Ba't ang daming mga lolo't lola natin na talagang di bumitaw hanggang dulo? Hindi talaga. Hindi pa uso yung sa kanila, yung sukuan agad. Ngayon, konting problema lang. Lumaki nga lang yung sahod ng last episode. Sabi yung kanina. makikipag-iwalay na. Lolo't lola natin, ang daming tiniis both side. Totoo. Pero hindi sila naghiwalay. Kaya nga kung yung mga babae, lagi nilang bala yan eh. Ang virgin ganyan. Sige, good for you. Kung talaga mapapanindigan yung lahat yan, mag-agree pa kami. Kasi yun kasi bala nila sa atin, pre. Ang virginity namin para sa kakasal. Alright, tama yun. Ang problema, hindi yun naman din ginagawa eh. Diba? Tapos dagdag mo pa yung mga kasama nilang babae na ang daling ibigay ng Puday. Kaya hindi na tayo naghihintay tuloy sa mga diba? Babae. Sila nga nagbago. Sasabihin pa, bago mag-continue dyan, sasabihin pa na, broke boys don't deserve pussy.
Ulul, binibigay nyo nga sa broken eh. Kayo lang din nagbi-break ng mga rules ninyo. Ang gugulo ninyo. Broke nga kami that time, nakaiyot kami, di ba? Diba? Ang gaganda pa ng mga ex ko eh. Tangina, broke boys. Puta na. Ang gandang point yun. Di ba? Ang gaganda ng mga ex ko, pare. Legit, wala akong pangit na ex. Pero hindi ako mayaman that time. Wala akong pera that time, pare. Pero yung mga puday nila, ginugod nila sa akin. Wala. Ano lang ba? Makaganon lang oh. Bato ko na yan. Bahala na kayo dyan. Kaya nga 2026, wala ka pa rin pussy. Hindi ka makabembang. May problema na sa'yo. Tingin ko. Ang swerte ng mga kabataan ngayon, ang dali ng pussy ngayon. Maraming hoe. Maraming hoe, malamig kalsada. Ang hirap. Dumali ang pussy, umirap hanapin ng loyal na babae. Yun. Yun ang mas mahirap. Diba? Yan ang Yun ang mas consequences. mahirap. Diba? Pero kung irereklamo nyo sa aming tatlo na hindi kami makaiyot, hirap kami makaiyot. Bro, 2026 na, wala kang pera, nakakabembang ka pa rin. No. Dali na ng mga babae ngayon. I-date mo lang 1, 2. Pangatlo, bembang na. Minsan nga, una pa lang ng date, bembang na. Video call mo nga lang for weeks. Effortan mo lang na video calls, makinig ka ng bullshit niya. Next week, bembang na. Yeah. Paka-basic ng mga babae ngayon, pre. Kaya ibalik ulit doon yung sa sinasabi ko nga na meron ng standard tapos hindi mo nagagawa, punan mo yung ibang aspect. Specific, yung mga hindi nga nakakabembang, 2026 na, hirap na hirap ka pa rin bumembang. Ngayon, tatanungin natin siya, anong ginagawa mo ba sa libreng oras mo? Yo. Tapos puta, mataba, ang hina ng katawan, Item yung bato. ang itim ng batok. Di ba? Kaya, hayop ka. Hindi ka na nga nakakabembang. Supot na supot ka pa. Di ba? Kaya nasa iyo talaga yung problema. Yan yung eksaktong ibig sabihin ng sinasabi ko. Yeah. Di ba? Na merong standard, ito dapat yung nagagawa mo. Pero, sa realidad ng buhay mo, hindi mo nga nagawa. So, tignan natin yung ibang aspect. Dapat dun napunta yun. Yung mga dapat napunta dito, napunta dapat sa iba dahil hindi nga gumana. Bro, sa sobrang basic na ng standard ng mga babae ngayon at ang dali na talaga makabembang. Simply, wag ka lang mataba eh. Wag kang mataba, maganda yung teeth mo. Kasi, I would say kaya nahihirapan makabembang ng isang lalaki, malaking factor yung ngipin, pare. Tsaka yung pre, amoy. Yung amoy, oh. Akala mo tayo kasi na-normalize sa atin yung magandang hygiene kaya hindi siya big factor sa atin. Kumbaga matik. Si Ching, alam mong mabango ka agad. Hindi pre, karamihan ng lalaki yung hygiene pre, palpak. Isa pa yon. Tapos pag one tooth lang siya, isipin mo, ayaw niya maglagay ng maayos ng ngipin. Yan yung mga importante, no? Ngipin, hygiene. Hygiene, maligo sa gabi. Forma. Bago matulog. Forma. Oo. Wala. Tapos wag ka mataba. Oo. Makakabembang ka. Tapos ka. Tapos wag kang bobo magsalita. I mean, nakakausap ka nung nagpa-function ka. Pag nag-usap ka, nagpa-function naman yung usapan. Yeah. Yun na yung basic. Kaya nga, hindi ko na pinapakomplikado eh. Nagsishake yung camera. Ay, sorry. Kaya nga, hindi ko na pinapakomplikado sa mga Oo. sa mga nagtatanong sa akin kung paano makasibak o makabembang. Hindi na, yun na yung basic. Hygiene, communication, tapos. Kasi iba, dahil pang technique, di ba? Ang dahil pang gagawing technique, ganyan, ganito yung approach mo, ganyan approach mo. Wala nang ganun. Tsaka kaya yun, big deal yung broke boys don't deserve pussy na yun kasi nakakatawa yung contradicting sa kanila talaga yun, pre. Kaya sabi ko nga, huwag tayong mainis dyan. Yung unang video ko, sabi ko, okay, mainis dyan, ganyan. Kasi wala talaga yun, hindi totoo yun. Hindi nagmamatter yun. Wala yun, yung mga yun mismo yung mga above na yun nandun sa video na yun, nasibak ng broke yun, for sure. Nasibak ng broke yun. Kaya nga alam nila eh. Alam nila eh. I will never stop protecting us. Nasibak na eh. Iniquit yung sarili sa pussy, tapos I will not stop protecting us. Samantala, sa loob naman ng aming pamilya, palagi akong tinatanong kung kailan ako mag-aasawa. May mga nagsasabi rin na baka hindi na raw ako makapag-asawa dahil sa nalipasan na ako ng panahon. Subalit ito po ang aking tunay na saloobin sa kasalukuyan. Madalas kong sinasabi sa akin sarili at sa iba na ayaw ko na mag-asawa at ayos lang sa akin kahit tumanda na akong dalaga. Nasasabi mo lang yan kasi nasa bahay ka pa ng pamilya mo eh. Masaya pa eh. Mag-jogging ka kasi palagi. Tama. Sinasabi ko rin na sapat na sa akin ang magkaroon ng anak.
Paano nga mangyayari yun? Wala kang may gustong tumira sa'yo. Single mom, tignan mo. Pangit tong sender. Kasi puro alanganin. Sobrang casual lang ang puta. Sobrang alanganin kasi ng pinagsasabi, no? Casual lang po. Pangit ka, no? No. Kasi kung chicks ka talaga, kung bebot ka, kahit anong iwas mo, di ka makakaiwas sa imbutido. Totoo. Sabi ko Sa sa'yo. isip ko na yan eh. Biglang sinabi mo, natawa ako eh. Puta. Tangina, pangit. Iniisip ko paano ko i-deliver eh. Yung sinabi niya, pangit ka, no? Pwede mo mag-send ka ng picture kay Itaset? Casual lang po. Tutulungan ka namin kung paano pa mas ma-improve yung looks mo na mas magiging appealing ka sa lalaki. Oh, mamaya sabihin natin yan. Solution yun. Oo, Yan. sige. At kahit hindi man ako pagkalooban ng sariling anak, ay handa ko itong tanggapin ng buong loob. Gayunman, sa kabila ng mga salitang ito ay may isang katotohanang mahirap aminin. Tuwing gabi kapag ako'y nakahiga na sa kama Ayan at na. nakatitig sa apat na sulok ng aking kwarto, Ayan na. hindi ko napipigilang Yeah. Ayan na nga! Yan na yun. Thank you sa pagiging honest mo. Kudos sa'yo. Ito yung ayaw naming mangyari sa mga kababaihan eh. Diba? Yan yun. That exactly it is. Kasi nga, yung mga babae na nagsasabi niyan, okay lang ako maging single, I don't need a man. Tignan mo yung lifestyle. Panay party, panay travel. Kumbaga, pag yan na stay sa bahay, ayaw magstay sa bahay ng mga yan. Kasi malungkot. Malungkot. Woo! Di ba? Yun na yun. That exactly it is. Ang ganda. Thank you. Kasi nga, ayan, tignan nyo yung mga ganun. Puro lifestyle. Alis, travel, inom. Ayaw nila magstay sa bahay because ito yung reality ng single. Yan ang reality ng single. Masaya ka pa kasi paglabas mo ng kwarto mo, nandyan yung mama mo, kapatid mo, okay, good. Pero paano pag nagkaroon na sila ng sarili nilang buhay? Parents natin, hindi forever. Kapatid mo, mag-aasawa yan, for sure. Parents mo, lilipas din. Kasi nga, Oo. tarating talaga. Ano yun? Ikaw na lang mag-isa sa bahay. Kaya yan, pupunta sila dyan sa papadami ng aso, papadami ng pusa, Halaman. puro halaman. Pero babaksa ka pa rin sa kwarto. Wala kang katabi. Di ba? Palamig ang aircon. Malamig ang kalsada at aircon. Palamig ang hangin. Yan, reality yan. Sinasabi ko sa inyo. Sa mundo, malamig. kahit pilitin kong tanggapin ang tinatawag kong plano ng Diyos, hindi kasi plano ng Diyos. Kala ko ba tanggap niya nung una? Oo nga eh. Nananatili pa rin ang sakit dulot ng posibilidad na tumanda akong mag-isa. Pinipilit kong unawain ang mga pangyayari subalit may mga gabing bumibigat ang aking dibdib dahil sa katahimikan. Gago, lumandi ka na. True. Bago mo tuloy, alisin mo na kasi yung, hindi ko naman kasi kailangan, okay lang naman kasi pag walang ganyan, okay lang walang lalaki. Tanggap ko naman pag walang asawa bang buhay. Lumandi ka na, gago. Kinokontra mo na nga sarili mo eh. Kinokoping mo nung una na okay lang sa'yo lahat ng darating na ganun. And then eventually naiiyak ka mag-isa kasi nalulungkot ka. Gago, lumandi ka na. Magpatiti ka na. Yan. 30 ka na o mid-30s. Oo, mataas kasi ang standards mo eh, no? Magpatiti ka na sa average guy. That's it. Be happy. Magsilang ka na ng anak sa mundong to. True. Tingnan mo, hindi nila Sasaya na-escape, ka. no? Hindi nila na-escape kahit anong mindset ipasok nila sa mga utak nila. Hindi, one thing you can't escape is reality talaga. Yung nature nila, pero hindi nila matakbuhan talaga. Correct. No? Na yung nature na nagsabi sila sa kanila na mag-relationship ka na, mag-anak ka na, hindi nila na-escape yun, pre. Hindi. Kaya madalas nangyayari yan, kaya sa ibang bansa, na kung saan talamak na yung mga ganyang mindset, mga western mindset, strong independent mindset, sila pre yung mataas ang bentahin ng antidepressant. Kasi pinupunan na nila ng gamot, pinupunan na nila ng alcohol, mataas ang benta ng wine sa mga ganong bansa. Kasi yan na yung lang, gusto nilang ma-escape eh, yung nature na nagsasabi sa kanila. Kumbaga konsensya, parang may demonyo yan sila dito or angel na nagsabi sa kanila, mag-anak ka na, magpamilya ka na. Pero gusto lang escape yun, kaya maglalasing sila, maggagamot na lang sila, para makatulog na lang, para malampasan na, para bukas trabaho na lang ulit, hindi ko na maisip. Hindi nila ma-escape kasi yan eh. Nature yan, parang lalaki yan na
magkapera ka na. Lalaking para broke, bumuo ka pare. ng pamilya. Yeah. Oo. Lalaking broke na gusto na magpamilya pero sagad broke. Yun. Sagad. Yeah. Nakakalungkot din yun, pre. Nakalingkot yun, pre. Oo. Oo. Sa aking mga pagninilay na itanong ko sa sarili, kung ako man ay magkakaanak sa panahong hindi pa buo ang aking pagkatao, tangina, King ina mo, ano pang bubuuin mo sa sarili mo? 30 ka na. diba? Hindi mo pa nahanap yan. Pukin ang ina. Wala na, yan na yun. 30 ka na, hindi mo pa nakita sarili mo. Ngayon ka pala nagsimula mag-drawing dyan at pickleball. Ngayon mo pala nahanap. Tinan mo sabi niyo, The fuck? hindi ba't kawawa lamang ang magiging bata? Hindi ba't tila inuuna ko ang sarili? Tangina mo, 30 ka na. Unahin mo na sarili mo. Kingina mo. Kalimutan mo na muna pamilya mo, 30 ka na. Pwede na yun, ma. Sarili ko naman. Oo. Pag sinabi ng nanay mo, no. Okay nang ina 30 na. Kontrabida na yung nanay mo nun. Eto nga, applicable to sa sinasabi ko na magsakripisyo ka para sa pamilya. Tapos, long term, aani mo yun. Ngayon ito sa case nito, kung halimbawa, hanggang pagtanda niya, nandun yan sa compound ng pamilya nila. Okay. Ito na yung panahon ng paniningil nga na yun. Guys, mag-aanak na ako Tulungan nyo ako, supportahan nyo ako dito Oo. Ano mangyayari? Maganda. In a fairy tale world, yes. But Hindi, I mean, Ano? mag-aanak na siya. Magpi-payback time na yung family niya. Naging matulungin siya ng sobrang tagal. tas meron pa nga, hindi, kailangan mangyari yan. Magkaalaman na. Yun na nga yun Di ba? Diyan na mabibiyak yung relationship niya. Yun ang magkaalaman. Na bale walang investment na ng 30 edad. Di ba? Kasi sa akin yan yung part na, puta, Di mo man lang kami iniisip, magpapamilya ka na. May babanat ng ganun. ay hayop, Putang gaganon ka na. Pre, in reality, pre, may babanat ng ganun, pre. Di Sa mo man lang bagay. iniisip, ang late-late pa ng pamangkin mo, magpapamilya ka na. Sa bagay. Pero sa akin, papaking ko na sa mukha yun. Papaking ko na, putang ina 30, mid-30s na to Gago, hindi pwede, no? Gago, pre, ang sobrang late ng niya, thinking niya. sobrang Naisip late. niya pa na, kawawa naman yung bata, paano pag di pa ako buo sarili? What the fuck? 25, 26 dapat iniisip yan. Katulad nung kanina, di ba? Yung letter sender natin, diba, nagiging consistent tayo rito. 25 kanina yung babae, di ba? Sinasabi natin, bumuo ka na ng pamilya doon sa 20K na sweldo. Yun na yung tamang age Tama. Ngayon 30 na siya. Wala. Kukunti na lang yung time mo. May 5 years, 10 years ka na lang. So, kung lumandi ka na, putya. Last letter sender, 25-26. 100,000 sinasahod. 20K sinasahod ng lalaki. Magsanib puwersa kayo, masayang So, pamilya yan. sinabi mo pa. Masayang Putya. pamilya na yan. Oo. Ano na kayo, middle class na kayo. Above na kayo sa mga nasa laylayan. Masaya-saya na yung pwede yung mabuong memories niyan. Di ko gets bakit nagiging hindrance sa kanya yung pagiging madamot niya. Selfish demonic talaga sila, no? Diabolical talaga sila by nature, no? Kaya kung di mo sila kokontrolin o ililid, let's say ililid sa maayos, babalutin sila ng demonic shit. Wala. Tayo talagang mga lalaki magtutuwid sa babae para alisin yung pagiging demonic nila, no? Demonic kasi mga babae pero by nature. Kakagatin talaga nila yung apple, no? Ayun na, nakagat niya na. So going back dito, magpamilya ka na. Hindi ba tila inuuna ko ang sarili kong pangarap kaysa sa responsibilidad ng paghubog ng kanyang pagkatao? Dahil dito, minsan ay napapaisip ako kung ako ba ay magiging isang makasariling ina. Batid kong sinasabi ng marami na nararapat na nakamove on na ako sa mga sakit na kinaranasan, totoo naman po ang mga paghihirap na iyon ang nagpatatag sa akin. Subalit may mga sugat na hindi agad naghihilom, lalo na kung ang mga ito ay malalim na nakaugat sa mga karanasang nasaksihan ko bilang isang anak. Hindi ka makamove on Ang makita ang aking ina na patuloy na nagsasakripisyo at nagtiis upang maibigay sa amin ang isang buo at kumpletong pamilya ay isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. That's her duty. That's her job. Now, is your job, ang job mo naman is mag-create din ng ganun. Sarili mo rin. True. Done na yon.
Tapos na rin yung pagdilingkod mo sa magulang mo. Enough na. Dapat nga hanggang 25, 26 lang yan eh. Yeah. Create ka na ng family mo and then yung sosobra sa pera mo, it's up to you. Bigay mo kay mama. It's up to you. Kung hindi man, okay lang din. Kasi focus ka sa future ng family mo. Bloodline mo na. Dahil dito alam kong hindi ko kayang tahaking muli ang parehong landas, ang pilitin ng isang bagay na maaaring humantong lamang sa higit pang sakit sa bandang huli. Ito kasi pinipredict mo na humantong sa sakit sa bandang. Hindi mo alam yun, hindi ka naman Diyos eh. Tama. Gawin mo na yan, magpatira ka na. Sa kabila ng lahat, simple lamang po ang aking pangarap. Simple lang pala pangarap mo, dahil mo pong pinagsasabi. Nais ko magkaroon ng sariling pamilya. Putang ina ka! Ang dami natin inikutan. Sabi mo, tanggap mo nang wala kang pamilya. Tapos bandang uli, gusto mo pala talaga. Tangina ka. Sabi ko kasi magpabembang ka na kasi. Gagawa, Titi na yan, pre, kaya confused na. gagawa ang haba pa ng message niya, ang haba na rin ng Dami episode natin natin. pinuntahan, 40 minutes pinuntahan natin sa kwento mo. Bandang uli, magpapatiti lang pala problema mo. Magpatiti ka na. Gustong-gusto na magpadilig niyan, pre. Magpadilig ka na. Magpadilig ka na. Kami yan nagsasabi sa'yo. Kami na. Kasi trentahin ka na. Matanda ka na. Pa-expired ka na. It's time for you to have a family. Yeah. At maging masaya na sa life. Totoo, natutulungan mo si mama mo. Novel yan. Kabutihan yan. Agree kami dyan. But, kung ang consequences naman nito ay hindi mo pagkakaroon ng pamilya, at Mali din yun. Diba? correct, I think hindi rin magiging masaya si mama mo na nawawasak yung life mo habang binubuo mo yung life niya. I think hindi magiging masaya mga parents natin nun. Tsaka conservative siya. Lagi siyang parang nakaano sa Diyos. Hindi rin okay sa Diyos yan. Yan, nadali mo. Kasi, kung God-centered kayo, alam nyo na ganun ang cycle. Ang gusto ng Diyos, bumuo ka naman ng pamilya mo ngayon. Humayo at magparami. Yung, di ba? Yan yung bagay na na yan Diyos na nagsasabi sa'yo. Yan, ginamit lang kami anti-support, pero sinasabi ng Diyos, magpatira ka na, magkaala ka na. Ang inang mga terminology sabihin ng babae. Putang na, kaya ayaw namin makinig sa inyo eh. Sinabi ba talaga ng Diyos yun? Get yourself a big fat dick. Reward yourself a big fat dick. Sinabi niya talaga yan? Deserve mo to. Deserve mo to, be. Sabi niya, deserve mo to, be. Big black dick. Ito. Isang asawang marunong makontento at may respeto sa akin, sa aking pamilya at sa sarili niyang pamilya. Nice. Kala tawa ako. Iba kasi pagkakaintindi ko pero tuloy na lang. Nais ko magkaroon ng pamilyang nakaugat sa pananampalataya kung sa... Kala ko maugat. Nakaugat sa... Gago. sa pananampalataya kung saan sama-sama kami magsisimba tuwing linggo kasama ang aming mga anak. Hindi gusto niya ng maugat. Possible. Hindi ito isang marangyang pangarap, kundi isang tahimik at payapang buhay na puno ng pag-unawa at pagmamahalan. Buong buhay ko, madalas ko nararamdaman na ako ay pangalawa lamang. Pangalawa sa pagpili, pangalawa sa prioridad. Marahil dito kaya mataas ang aking pamantayan pagdating sa pagmamahal. Hindi ito bunsod ng pagiging mapili, kundi ng aking paniniwala na kaya kong magbigay ng respeto, pag-aruga at buong pusong pagdilingkod sa aking magiging asawa at sa aming mga anak. Naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapababa ng pagkatao, bagkus ay nagpapalago at nagpapayabong nito. Higit sa lahat, ayoko maranasan ng aking magiging mga anak na sila ay maliitin dahil lamang sa mga bagay na hindi kayang gawin. Pero wala ka pang anak Ito, ano sabi niya? Sana po ay mabasa ninyo. Yun na lang. Ito na, solution na tayo, pre. Yes. Para ikot na lang ulit siya dun eh. Ikot lang siya. Yung ang dami mo kagad iniisip, ito yung nakita ko, no? Mga bagay Iniisip na mo wala. kagad yung anak, wala pa. Wala pa. Gago, nabubuang na yata siya, pre. Yun na nga eh.
Yun ang isang downside ng mga strong independent woman, I don't need naman mindset na yan. Nababaliw talaga sila dyan eh. Oo, na-overthink niya na lahat, pre. So wag mo na doon, wag mo na anak, girl, okay? Wag mo na doon. Ang focus mo paano ka makakuha ng lalaki. Yun muna. Tama. Yun muna. Paano ka makakuha ng lalaki? Number 1. Oh, number 1. Ako, ito na. Magpaputi ka. Magpaputi ka. May Bakit? pera ka for sure. May pera. Bakit? Ay, well, pare, malakas ang maputi. Yummy. Malakas ang... Ako, morena ako. Ayun nga. Pero kasi ina-assume natin na, sabi mo kanina, Nagkulang sa ibang part. ako kasi ina-assume na natin na hindi siya ganun ka-desirable eh. So, kailangan niya So at least, magpaputi kailangan niya magpaputi. para matabunan. Punto naman. O, magpaputi ka, magluta ka na, may pera yan. Malalabanos, no? Oo, Kahit rentahin ka, malalabanos ka na ano. Pwede pa din. para ano, kasi nga, ang hirap na nga naman na paritukoy ka agad ng ilong, mahal yun. So, gluta, Huwag mas yun. mura. Oo. Mura pa. O, so, Gluta tsaka treadmill yan. yan. Facts. Pagsamahin mo yan. Imposibleng maputi ka na, slim ka pa, wala pang ano sa'yo. Diba? Meron na yan. Malakas ang dating ng maputi. Alam ko naman yung kahit morena type shit ang gusto ko. But, you know, palakihin mo yung chances na magkaroon ng attraction sa yung mga lalaki. Magpuputi ka, magpa-sexy ka. That's it. Buti nga sa kanila, may ganun silang option. Pwede silang magpaputi lang, magiging attractive sila generally. Eh, sa atin, di naman kami, magpatangkad ka. Wala naman tayo option eh. Putang ina. Kaya nga, thankful tayong tatlo na binayaan tayo ng maayos na height eh, di ba? Na hindi under height na masasabi mong 5'2", ganyan, 5'4". Kasi pagka 5'2", 5'4 ka, hindi ko naman kayo nilalang, pero may disadvantage. Kaya ang swerte ng mga babae na pwede kang magpaputi, magpasuso, palaki ng ano, baguhin mo yung features, pwede. Sa lalaki, tang ina, wala, lugi. Pero pag pumaldo ang anti-support, magpapa-extend ako dito. So, Legit ba yan? Huwag hindi ka magpa-function, pre, maayos. pangit ba yun? Hindi swabe yun. Pero di ba meron na nagagano? Marami. Diba? Meron na. Pero hindi ka mag-function na Hindi swabe. maayos. Kumbaga, 2 years, nakabakal ka, tapos pag gumaling na siya, ang reklamo lagi ng mga nagpalaki, hindi na sila kasing athletic nung the same before. Aesthetic lang talaga siya. Pero, Wala sa ano. okay, kung ikaw, sa gaya mo, ng tipo mo, na gusto mo yung extreme activities minsan, Hindi na pwede. hindi mo na yun maibibigay, madideliver. Mhm. Kasi puputulin yung buto mo eh. Hintayin Oo. nila mag-extend ulit for 2 years. Magkakalsium ka na magkakalsium. Saka yung ano, laman. Para mabuo muna yung laman. Di ba na, Takes time. mabuo. It Di ba takes na time. ganyan? Pang! Ganyang hiwalay. Tapos hintayin na tumubo yung mga buto na yun para ma-extend ba ng 2 inches, 3 inches. So kung mga ano ka ngayon, 5'7", 5'8", mga ganyan, magiging 5'11 ka. Di ba? Ganun. Kaya 6 feet. O, di ba? Pero kasi nung pinapanood ko yung mga nagpa-extend, hindi proportion. Parang daddy long legs. Oo. Tapos yung lakad nila, ano, no, parang ano. Parang yung nakasakay sa kahoy. Yung Oo, gumagano. parang gano'n. Ah. Siguro kung darating man sa point na gusto nyo magpa-extend, I would suggest, minimal lang. Mga 2-inch lang. Kasi yung iba nagpadagdag ng 4-inch. Ay, ang layo. Ang layo Pre, talaga, mukha ka boy. talaga nakasakay sa pole nun. Kaya nga. So, I would say 2-inch maybe. Kung 5'8 ka, magiging 5'10 ka, not bad. Or kung 5'10 ka naman, 2-inch, 6 feet ka. Oo. And still, I would say, baka functionable pa din yung athleticism mo. Kasi 2-inch lang eh. Kasi kawawa rin tuhod mo pag ginabaan mo ng sobrang haba, yung nagtatatalong ka. Kawawa tuhod mo dyan, pre. Magkaka-meniscus injury ka dyan. ACL. Oh, yun. Pero joke lang, hindi ko gagawin yan. Sige na, okay na yan. Oh, so yun, paganda ka, pa-sexy ka, tapos go to social activities. No? Kasi dati ayaw niya nung bastusang kwentuhan, ayaw niya na nung Ina-30 ka na eh, no? Hindi na pwede. Tama na yun. Tama na. So, kung hindi ka dati nagka-club, mag-club ka na. Inom ka konti, kwentuhan. But, hindi namin ibig sabihin na landi, mag-ethics detection ka na ng ganyan. Matuto ka rin mag-filter. Pero syempre, filter. the goal is to attract. Yun ang goal mo ngayon, to attract. Huwag muna yung anak-anak, wala pa yan, to attract. Okay? So, Workmates na lang, pwede naman, di ba? attract. Workmates. How to attract yan. Mag-search ka sa mga YouTube, how to attract men. Okay, wag mo susundin yung mga, you don't need a man ha, wag yung mga ganun. Wag yun. How to attract men. Tama. Okay? Yun. So yun, pare, maraming salamat sa letter sender natin. Kung gusto yung mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos at Bisakot Podcast. Babalik kami. True PM, good! Yeah, we pop out
boy J.O.P. Etaset at si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris pag ako nagmamaneho. Mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.